salak na sa ibaba. Yan. Tubling. So tignan niyo po batak mo, no? Para nagigitara. Tapos yan, pinalalagyan ko pa ng support niya sa gitna, isang kahit yung lang 2-ply. Ito, yan, binatakan po nila ng 2-ply yan sa dulo. Yan nila tinatali sa kawayan. Ay, sa welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. hey, good morning po mga katongs. Magandang umaga po. Ayan, ngayong umaga nagdilig muna kami ni Greg. Dinidiligan muna natin yung yung ampalaya kasi medyo tuyo na. Ayun nga po. So gamit natin yung power sprayer, tinututukan lang ni Greg ng hose. Ayan na yung ampalaya natin, oh. Si Bato ando sa okra na papatubig kasi hindi niya niyari kahapon. At si Utol, ayun, siya kasalukuyan nagtatali uli ng alambre sa ibabaw sa mga bukawi. Then sabi ko kay Greg, diligan muna namin tong palayang umaga, tapos patatabaan namin yung ceiling Taiwan. Bukas pag nayari si Bato magpatubig doon, ito naman yung patutubigan niya yung sa may ampalaya para laging basa yung yung lupa dito sa ampalaya. Yan ang kailangan nating agapan. Then sasabayan na ng patubig, pati sili madadamay na yon. Sabi ko patabaan natin muna para pag pinatubigan bukas maganda talab. Ito na lang po naman yung tatalian namin, kakadkara na alam si ibabaw sa pahalang dahil yung gawiron tapos na. Inuna nga po namin kasi yun diretso. Ito kasi putol-putol kamukha po nito. Kamukha po nito. Yan, tulad yan, hanggang dito lang yan. Tapos yun, putol-putol yung pan dito. Hindi kasi kung yung patatsulok. Pero dun sa may kabila nun, okay yun dahil pantay yun . So ito na lang si serga namin dyan, ito. Pero yung kabilang side na may serga na po yun. Ito na lang babatakan namin ng alambre. Yan. Kaganda ng pinla natin. Tulad nito, dito kami natapos kahapon hanggang dito. So ito kumuha yan hanggang dito, tapos puro gawin na lang doon. Ito yan, tulad nga may serga dito, kaya lang makakaraan naman yung kalabaw yan kasi nga kailangan natin anuhin yung kalabaw na makakaraan, kundi hindi niya mapapasok yung tudling. Ito na yung punla natin mga katong. Ganda, oh. Ito na yung pinunla natin. Bali ilang tray pa po ito? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ibig sabihin nasa 1, 2 pa ang naitanim natin. Nasa kulang 1,000 na, 900. Kasi hindi naman sakto yung bilang nun kada pack . Meron sobra yun. So sobra yun. Nasa 20 piraso, 30 piraso, nasa 530, 520, ganon yung nakalagay sa isang pack. Hindi naman yun. Hindi naman saktong 500 seeds. So ang kagandahan po nito, tumubo po ng maganda. Halos konti lang yung kanyan, yung hindi tumubo. Sabihin natin nasa
95% ang tumubo na buto. Kasi yung tinanim namin doon, tubo po lahat. Siguro sa isang tudling mayroong isa, dalawang hindi tumubo. So gano lang po yun. Pero nung pinunlaho namin dito, kahit yung hindi putok na buto, tinundos namin, tumubo. Ayan o, ganda. Kasi yan ang maganda mga katong. Sabi nga 24 hours natin ibababad sa tubig. Siyempre sa una papakulo sa maligamgam na tubig. Kailangan maligamgam unang talbog natin. Tapos 24 hours natin itatalbog doon. At pagkayari hanguin, babalutin natin sa basang-basahan, ibabaon sa lupa ng 2 to 3 days para sigurado. Yan. So yun nga po, at hanggang mamaya tapos na namin ni Greg tong kadkaran, tapos baka matapos din ni Utol pag nayari namin to. Pagtutulungan na namin talian yung ibabaw. Pagka nayari ito maghapon ngayon, may kakadkad na natin yung trellis net. Kasi magandang ikadkad yung trellis net hanggang maliit pa yung ampalaya. Pagka malaki na yung ampalaya, tapos ihilahin natin yung trellis net, sumasabit po. Ay hirap lalo na pag mahangin. Pagka sumuot sa dahon sa ampalaya yung trellis net at mahihila mo, mapuputol pa yung puno. So nagluluto lang tayo almusal. Bumili nga po ako ng hito. Ayan, hito tayo, tapos sarsyadong kamatis. Okay, yari na namin to ngayong bago mananghali. Ito, kaganda ng ampalaya natin, oh. Buhay, no? Wala pong patay dyan. Hinulipan ko ng isang araw, naka 5 puno lang ako sa 6 na tudling. Limang serga na lang. Ayari na din ang sergahin.
Apat na raan. Len. Yeah. Nope. Dapat triple eh. Tibay na siguro. Tibay yan eh. Okay. Dalawa ba? Ha? Dalawang pare sa taas? Hindi. Babataas lang. Babataas lang. Gitna. Ha? Gitna sa baba. Hindi. Sa pinakababa, taas sa taas. Sa taas ng alambre. Ay dito sa ano nara? Iguan mo kaya? Ito? Hindi, mismo sa tang. Oo. Doble natin. Dito mo hilahin. Doble. Para sigurado. Sige, doble natin. Meron siya. Sige, hilahin mo na yan. Sa ilalim yan. Sa taas mo itali ito. Single lang ba? Oo. Ribbon mo lang, habang mong bubula. Okay mga katongs, magkakabit na tayo ng trellis net. So, pakita ko po sa inyo kung paano tayo magkabit ng trellis net na ayos. Ito kasi mga katongs, nagpapabili ko pa rin niya kahapon ng 3-ply. Walang tinda dito, hindi pala nagtitinda ng 3-ply. Pero ito, ginamit na rin namin 2-ply doon sa kabila, kaya lang sa pangalawang tudling kasi yon. Ito basal eh. Kaya ang gagawin ko, dodoble ko na lang to para sigurado tayo. Okay naman po yan kahit na i-doble natin. So yung ilalim, 2-ply din po ilalagay natin dyan. Tapos maglalagay na lang tayo sa gitna para medyo matigas sa gitna. Maging yung net natin, trellis net na ikakabit. Okay, buksan na natin tong trellis net. Sampung po ito, 10 piraso. So, pero panigurado ako kulang to. Yun o.
Isang bundle na. Okay, ito isang piraso na ito $3.90, pero kung po yan 100 meters by 8 feet. Buksan natin. Yan. Suot mo dun sa kan. Susuot natin dito yan sa taas. Teka. Hanapin natin yung bungad o yung simula. Ito. Iba kasi nalilito lang magkabit. Yan. Ha. Diyan natin yung tatali na ng mahigpit dito. Okay, laragay mo. Leg. Okay. 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 Mahigpit. Nakatali. Nakakuha ba yan? Nakaikot doon. Ito lang, nagikot lang. Ha? Nagikot lang. Atake pa naman doon, di ba? Hindi na. Yan, tatali na natin ang mahigpit dito. Dahil doon na tayo maglalak yan sa dulo. Yan. Pagka naitali na natin dito yan, dito naman sa ilalim. Uy, di ba pumalupot? Di ba bumiling ta? Kaya na, tama yan. Ha? Tama. Tali na rin natin dyan. Basta nasuot natin sa ilalim, tatali na rin natin dito. Okay, hipit. Kailangan batak na batak po yan mga katongs. Hop. Taas mo yan konti, mukhang mababa. Hop. Para pagka nag-grass cutter eh, hindi tamaan yung tali. Abot mo yung gunting. Yan lang mga katongs. Pagka naisuot na natin dyan, pwede na natin kalagin dito. Hindi, ito. Ay, unahin mo muna takong. Puro pababa na ba yan? Okay, dyan natin tatanggalin na rito. Yan ang importante. Nako, mali ata agrega. Ayan o. Ha? Yan, hihilahin lang natin ganyan, no? Pag datapat dito, siyempre kailangan may tali tayo dito. Dahil
Ito natin ilalak yan. Pagka nilak natin kasama trellis net. Tapos lalak na sa ibaba. Yan. Hindi, pag ganun. Kamuha ng lock ng alambre. Yan, yan, oo. Taas lock mo, palupot mo. Hindi. Ba't yan? Yan, lock mo na yan, yan. Simple. Pag natali, usad. Pag natali, usad. Yan. Yeah. Pagka tatali sa iba ilalim, kailangan nakabatak. Yan. Okay na, pag natali na yan, usad na uli. So ayan, ganyan lang mga katongs. Basta yan, unti-unti lang iuusad kada tapat ng bukawi. Yan, tali, tapos uusad uli. Hindi naman ang kailangan hilahin na buo muna bago itali. So mas maganda yung ganito, yan o. Iuusad lang natin. Yan, kada tapat ng bukawi, tali. Yung ba kasi ginagawa, nilalarga na, hinihila na nilang buuan. Kaya hirap na hirap sila magkabit. Tapos pagka magkakabit tayo, unahin natin tali sa taas. Yan, kamukha po na ito. Tatali natin dito. May dalawang nagtanong sa akin, bumili, taga rin sa amin. Bandang uli nagre-reklamo, hindi daw maganda pala yung trellis net at maluwag daw, sumasayaw daw yung ampalaya. Nasa nagkakabit lang po yan. Kailangan kasi batak na batak po yan, hindi pwedeng nakalarga talaga yan. Ayan. Pagka nakatali natin sa taas yan, tsaka natin tatalian sa baba, tatapakan natin para mabinat. So ayan. Kasi tinalian natin sa baba, kailangan nakatapak dito, batak tayo sa tali. So yan lang.
Pagka natali na sa baba, larga na uli. Mas mabilis po ito kaysa sa mga letting. Pero yung letting tatali mo pa isa-isa, papalupot pa sa 3 alambre, tapos isang gamit lang. Ito kasi pwede ito kahit mga 5 wrapping. Pagka nga isang wrapping lang tapos tatanggalin mo na, mabilis lang itanggalin to, basta linisin lang yung baging yan. Kaya malulupi ka agad sa dati yan pag tinanggal sa tali dito sa taas at sa baba. Ano lang, pagka natali sa taas, tapak, tali sa baba. Okay, mga katongs, bali nakadalawang tudling lang tayo at tapos tayo ng ng banana twine. So wala kasi nabiling 3-ply si paring J. So ayan, yan po yung kinabit natin, dalawang tudling. So tignan niyo po, batak mo, no? Para nagigitara. Tapos yan, pinatatalian ko, pinalalagyan ko pa ng support niya sa gitna, isang kahit yung lang 2-ply. Ito, yan, binatakan ko nila ng 2-ply yan sa dulo, kaya nila tinatali sa kawayan, ay sa bukawi, para maipit tong dapat nga isusod dito yan, kaya lang pwede naman hindi, kasi pagka nag-shete lang tayo sa ampalaya, doon lang natin dito lang natin kasi ilalagay yan. Kaya yan, yan po yung pinagawa natin. So tingnan nyo po, batak na batak yan, oh. Yan ang kagandahan, malilit po ang palaya natin, nalagyan na natin ng trellis net. Kasi pagka naranasan po namin yan, yung ampalaya natin ay gumagapang, may balbas na, tapos hihila tayo ng trellis net, sumasabit. Kaya mas maganda po kung magkakabit tayo ng trellis net, malilit pa yung ampalaya. So yan, pagka natapos natin to, ang problema na lang natin sa ibabaw. Yan, yung 1-ply sa ibabaw, pero mabilis na yan. Sabi ko nga, pagka maluwag, ilalagay na rin namin yan. At inaabang sana namin to, iaabang muna namin yung mga trellis net. Yun nga, naubos yung banana twine. Nagpabili lang kasi kay paring J 5 2-ply, 2 1-ply. Yung 1-ply kasi pantali lang dito sa mga poste, sa mga bukawe. Tapos yung 3-ply kako pang ibabaw namin, eh walang nabiling 3-ply, kaya ang ginawa namin, dinoble namin dito sa ibabaw yung 2-ply, kaya naubos ka agad. Yung 5 3-ply, apat na tudling ang nalagyan. So 12 tudling yan, ibig sabihin mga 10 2-ply pa. Kaya lang kung may mabibili siyang 3-ply, sabi ko nga, mga 5 2-ply na lang, tsaka 3 3-ply, pwede na yun, 3 or 4. Ganda na, oh. So yun nga po mga katong, ulitin ko, ganyan lang. Ayan, kamukha po nito, inabang namin. Ayan, basta ang gagawin lang po muna, pababatang muna natin yung 3-ply or kung ano man ilalagay nyo. Kasi yung iba nagtatanong, bakit daw hindi ko isama sa, bakit daw hindi daw pwede isama sa alambre. Pwede naman po, kaya lang mahihirapan po kayo magtali. At saka isa pa, pagka nagbaklas po kayo, mas mahirap po. Kaya kung hanggat maaari, menos konti lang naman di kukuha nyo, madadagdag sa gastos maglagay na ng ganito, bukod matibay pa. Kasi once na magbabakbak tayo ng balag, pwede natin tanggalin lang ito, tapos tanggalin lang yung mga tali, kamukha yan. Tapos tatanggalin lang natin yung tali din sa ilalim, pwede na natin ituping ganyan uli, ibalik. Kahit na may mga baging ba, no, walang problema. So mas mabuti po
na lalagyan natin ng bukod na tali dito. Kasi yung iba sinasabi sa akin nagpupunta rito, bakit daw hindi ko pa sinasama dito sa alambre. Doble gastos para ako. Mas mahirap po kasi mas matrabaho talaga kasi pagka nagtali ka, obligado aanuhin mo pa dito sa trails net. Tapos pagka nagtanggal tayo ng alambre, so hindi magandang tanggalin to kasi magkakakuan na yan. Ito pagka tinanggal natin, pwede natin gamitin uli, matutupi lang na ganyan yan. So yan po ang purpose nyan. So ang pagkakabit po, basta maghihila na tayo ng tali, itatali na natin doon sa dulo at saka natin babatakin dito. Tapos pagka bago natin batakin, isusuot muna natin to. Kailangan ito po, ang importante hindi magulo po yan. Kailangan sunod-sunod din po makapasok yan. Pagka napasok natin yan, babatakin na natin dito at saka ilalak natin to. Yan. So maihilan na natin. So ganun din po sa ilalim. Papasok muna natin yung trailers nila at saka ilalak. Tapos hihilain. Tulad ng pagkakabit namin, unti-unti lang natin kakadkad yan. Pagtapat ng poste, tali. So ganun lang. Basta kailangan, importante mabinat siya. At yan. So sa mga interesado sa trails net, i-PM nyo po, i-comment nyo po, i-comment ko sa inyo yung link ng pinagbibilang ko.